Mamma mia! Hello, what's up sa inyo guys? It's your boss Kyle, another one for the vlog for the day. So, tingala lang ko. Imbes, dula lang ang iba na katong gore box. Katong nakahitabo doon yung na may nangyari doon sa Tacloban. Eto na naman ngayon. Nakita nyo to? Yan. Sus, PisoNet. Iba na po ng PisoNet. Oh my God. Oh my God, who the hell cares? Unsa naman eh, oy. Kung alam nyo lang guys, mas nakakatulong talaga yung PisoNet. Alam nyo bakit ngayong generasyon nyo ngayon, mahal na kasi yung kung pupunta ka sa internet cafe, mahal na talaga kada oras talaga. Like, sabihin na natin 20 pesos per hour. Mahal na yun, mahal na. Kung ikukumpara natin sa noon na yung ilang oras noon sa internet cafe, which is 10 pesos lang, 10 pesos. Ngayon, ilang taon na tumataas hanggang umabot ng 15 or 15 pesos kada oras talaga. So, ngayon tumataas na talaga. So, 20 pesos kada oras. Ngayon, sa ibang mga internet cafe, comment down below kayo dyan. So, kung totoo ba. At saka ngayon, yung PisoNet na naman, ibaban. May ganing na PisoNet, no? Kay mas maka-budget friendly pa sa internet cafe na ubang internet cafe na mahal kaayo. Oh my God. Mahal kaayo ang kada oras, 20 by 5. Oh my gulay. So, wow, like, di ko kakuha ng PisoNet ban dyan, PisoNet nila ban. Abot lang ko tanan ba ni Fernando yung ubang hindi ko alam kung buong Pilipinas pa to o sa ibang lugar lang dito sa Pilipinas, ibang lugar lang sa Pilipinas. So, sus, minsan nga lang dyan kasi ako gumagawa ng activity kapag for example, wala akong laptop noon, computer, pupunta na ako ng ganitong PisoNet lang talaga. Kasi budget friendly talaga eh. Sa 5 pesos, 5 pesos, makaka 30 minutes ka na. Which is mahaba na yun. Oh, okay na yun. Oh, lalo na kapag 10 pesos. So, 10 pesos, 1 hour. Diba? Napaka-difference talaga. Kung dito ka sa PisoNet, malaki yung difference talaga na between yung PisoNet at saka yung ibang internet cafe, which is mahal talaga yung ibang internet cafe na yung kada oras talaga, every per hour nila yun doon. So, oh my God guys, Corbash nga yung i-ban dito sa Pilipinas, PisoNet pa kaya o paano unsaon na lang paggamiton sa ubang bata na mag-research o maghimog assignment kung walay mga laptop, computer. What? Oh my God. Wow, like dili ko kakuan na giban ko nila ang PisoNet. Wala. Sa totoo lang walang kinalaman dito sa PisoNet talaga. Walang kinalaman sa games. Katulad na sinabi ko last time yung previous vlog, walang kinalaman sa PisoNet at saka, walang kinalaman sa laro. Nang dahil sana may balita doon sa Tacloban, which is yung shooting ng mga estudyante. Hindi yan. Parenting talaga, which is tamang disiplina sa mga anak nila. Yun. Hindi naman kasi ganito eh. Napakababaw talaga guys. Like, hindi na tama yung sistema dito sa Pilipinas eh. Yun. PisoNet saya. Imbes mo na gap, may nantaning mas maganda itong PisoNet kaysa sa ibang internet cafe na mahal yung kada oras nila. Per hour, mahal yung per hour nila talaga. Like 20 to 25 pesos talaga. Noon 10 pesos pa yun. Nung panahon namin.
noong panahon namin, 10 pesos. Hindi aabot ng 15 talaga. 10 pesos talaga, 10 pesos. Ilang taon na nakalipas, maabot ng 15. Sige, consideration na lang yan. Lalo na ngayon, 20 pesos per hour. Tayo nyo pumunta sa internet cafe, tanongin nyo kung magkano de oras nila. Magkano per hour nila, which is 20 talaga, 20. At lalo na kapag VIP, may iba kasing internet cafe na mayroong VIP na parang pang VIP talaga yung computer set na kapag gagamit ka ng computer, yung VIP pang VIP talaga para siguro 25, depende sa kanila yung sa kanilang business ng internet cafe. Basta yung ibang mostly internet cafe dito sa amin is yung nasa mga 20 pesos per hour talaga, like wow. Kaya nga mas mura itong PisoNet kasi kapag 5 pesos pa lang is parang 10 to 20 minutes. Parang tsaka 10 pesos. Yan na kasi 30 to 45 minutes. Hindi ko alam kasi iba-iba. Meron kasi iba-ibang system niyang kanang PisoNet Kapag 5, 10, 20 or 20, 10, 20 minutes talaga yan Kapag 10 pesos, 30 to 45. Depende 15. Tsaka para sure ko yan, 15 nasa mga isang oras talaga. So, napakasulit talaga. Pumili ka, saan ka ba? Sa budget ng computer ng sa PisoNet ka ba o sa ibang internet cafe? Magdedepende kasi yan na kung gusto mo ng laro lang for gaming, doon ka sa mga internet cafe na more on high spec yung mga CPU nila. Pero kung kapag more on research nga lang, more on multitasking talagang more on Google Meet, pwede naman ito. PisoNet mas makakamura ka lang dito kasi hulog ka lang ng hulog hindi naman kusang na hindi naman talaga na isang bayad mo lang isang oras na yun. Katulad ng internet cafe, 20 pesos per hour, mahal na yun ngayon mahal na yung 20 pesos per hour. Noon 10 pesos per hour. Sa amin yung panahon namin noon, 10 pesos per hour. Lalo na ngayon na tumataas na yung presyo ng per hour nila doon sa internet cafe. Kung sino dyan na nanonood na hindi pa nakapapunta ng internet cafe, punta kayo. Like, just this once or twice kapag meron kayong ginagawa na activities or research, punta kayo sa internet cafe. Tanungin nyo yung mga nagmamanage doon kung magkano yun lang per hour nila. Sure ko dyan, 20 pesos per hour. Ikukumpara nyo sa PisoNet talaga, makaka-budget talaga kayo. Kapag kung research yung base nyo is research or assignment or project lang yung gagawin nyo. Kapag more on games, more on high spec, doon kayo sa internet cafe, which is yung 20 pesos per hour. Yung sinabi ko. Pero sayang talaga. Pinapa-closure nila yung PisoNet talaga. Sayang Ano naman yung ibang estudyante dyan hindi makagamit kasi walang computer, walang laptop, computer, walang phone. Yung paraan na lang nila is pumunta ng PisoNet para makagawa yung mga research nila. Research, assignment, projects, yun. Mas makaka-budget kasi sila sa PisoNet talaga. Oh my God. PisoNet ban. Wala naman kasi kinalaman nito yung PisoNet kung tutuusin talaga, like hindi rason na ibaba yung PisoNet. Doon talaga sa mga bata talaga. Kung paano pinapadisiplina yung mga anak, mga magulang nila. Mga magulang sa mga anak nila. Rather. Which is parenting. Kung ako, sa akin, hindi naman siguro part yan ng ibaba yung PisoNet nung tungkol doon sa shooting doon sa Tacloban Natatawa talaga ako. Kung ba sinali pa nila yung PisoNet? Wala naman kasi yung rason Wala. Napakababaw talaga.
Talo! sorry. Wala. Pero tatawa lang ako na ba't kasali pa yung piso na talaga. Kung tutuusin, hindi pa, for example, may mga ibang bata dyan na kinakailangan nila ng matatapos yung mga projects, assignment, katulad yung sinabi ko is, tapos wala silang mahihiraman ng mga laptops, phones, computers. Yung isang way na lang is piso na talaga. Tapos pababa nila. Sayang talaga ang opportunity na instead na merong computer or internet cafe na piso net nga lang, which is budget, bababa na naman nila. Na iba naman ganang core box. Piso net na naman po, iba na pong piso net. So yun guys, so hindi ko kasi recommend na hindi ko sang-ayon na kanay ban yung piso net talaga. So pero hindi naman kasi yung rason na ba't nagmas shooting yung mga estudyante doon sa Tacloban. Hindi yun talaga, literal hindi ito rason ng piso net. Hindi rason ganito yung na piso net na yung ipapaba nila. Hindi. Napakababaw talaga. Like, my God. So yun guys. So nabigla lang ako sa habang sinascroll ko lang yung newsfeed ko sa FB. Nakita ko lang to na news piso net ban. Sayang naman yung opportunity nila, yung ibang bata na walang computer or walang gadget na mahihiraman talaga Tapos ipapaban pa nila yung business. Saan sila gagawa ng mga research assignment na project yun sinabi ko just a few minutes ago lang. Sayang naman kung paano nila gagawa ng mga research talaga yun guys. So abangan nyo ako sa susunod na vlog. So, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe to my channel. At huwag niyo kalimutan na i-click yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga vlogs. Okay? So, yun muna guys. So, huwag niyo kalimutan na guys, I'm the best. And you are the best and we are the best. Yeah. So, guys, peace.